Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, narito ang latest sa ating panahon. Para sa ating localized weather update, nagpalabas po ng thunderstorm watch ang PAGASA dito sa Metro Cebu. Ayon po dyan, posible po ang thunderstorm formation within 12 hours, kaya manatiling nakatutok sa ating weather update. Samantala, patuloy na nanalasa si Bagyong Queenie sa Arimansa, particular na dyan sa may bandang Visayas, Mindanao area. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at kumikilos pa kanluran sa bilis na 24 na kilometro kada oras. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, matapos ang 3 beses na paglandfall, inaasahan dadaanan rin ang sentro ng bagyo ang Palawan late tonight or early tomorrow. Pag napanatili po nito ang current speed and direction, lalabas ng ating area of responsibility ang bagyo bukas ng gabi. Sa ngayon, nabawasan naman na ang mga lugar na nasa ilalim ng public storm warning signal. Dito sa may Luzon, nananatili sa signal number 1 ang Palawan kasama na ang Calamian Group of Islands at ang Cuyo Islands. Samantala dito naman sa Visayas, under signal number 1 ang mga probinsya ng Bohol, Southern Cebu, Negros Oriental, southern part ng Negros Occidental, Siquijor, Guimaras Island, Iloilo at Antique. At sa Mindanao, tanging Zamboanga del Norte na lamang ang nananatili sa ilalim ng signal number 1. Sa mga probinsyang under storm signal number 1, makakaranas po tayo dyan ng mga pag-uulan na may pagbugso ng hangin. Posible po ang flash floods at landslides kaya manatiling nakatutok sa mga balita. Samantala sa mga susunod na oras, ang Bicol Region, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao at sa mga probinsya na Mindoro, Marinduque at Romblon, makakaranas po tayo ng light to moderate rains habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi naman sa ay makakaranas ng isolated rain showers or thunderstorms. Sa iba pang balita, ulat mula sa epekto ng bagyo, alamin sa aming pagbabalik. Lives of all the people, the news that you read comes alive in each page. We are committed to make your lives better. We're going strong because of you. Cebu Daily News, Cebu Daily News. Cebu Daily News. We tell it as it is. Dahil sa pananalasa ni Bagyong Queenie, chinek natin ang idinulot nitong epekto sa ating mga kababayan mula sa Bulletin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa huling tala, 141 pamilya o 693 katao ang apektado ng bagyo. Siyam na rin ang mga napinsala mga kabahayan dyan sa Municipality of Socorro at ng General Luna. Ayon pa sa bulletin, mahigit 2,000 katao ang stranded ngayon sa mga pantalan. Kabilang din dito ang 18 motorbangkas, 35 vessels at 72 rolling cargos. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa ating weather conditions sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Antabayan na rin ang aking susunod na update mamaya sa News at 6. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enario. Magandang hapon.